Alam mo ba, marami sa ating mga seniors ang hindi napapansin na unti-unti na palang nababawasan ang tubig sa katawan nila araw-araw. Parang simpleng bagay lang yan, pero alam mo bang ang kakulangan ng tubig sa katawan ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit mabilis mapagod, sumasakit ang kasukasuan, at minsan bigla na lang nanlalabo ang isip? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang simple pero malaki ang epekto sa kalusugan, ang tubig. Tubig lang. Pero ang tanong, gaano karaming tubig ba talaga ang dapat iniinom ng mga senior araw-araw? Baka kasi akala natin sapat na yung 3 baso. Pero sa totoo lang, kulang na pala iyon sa pangangailangan ng ating katawan. Bago tayo magpatuloy, isipin mo muna ito. Kapag ang halaman hindi nadidiligan, natutuyo, ganun din ang katawan natin. Pero ang kaibahan, hindi agad natin napapansin na tuyot na pala tayo sa loob. At sa mga matatanda, mas mabilis mangyari iyon kasi habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na maramdaman ang uhaw. Ibig sabihin, kahit hindi ka nauuhaw, pwede ka pa ring dehydrated. Kaya na nga may mga senior na bigla na lang nanghihina, sumasakit ang ulo, o nahihilo kahit hindi naman mainit ang panahon. Ang dahilan? Kakulangan lang pala sa tubig. Kaya kung isa ka sa mga lolo o lola na madalas makaramdam ng pananamlay, baka hindi gamot ang kailangan mo. Baka tubig lang. Ang tubig ay hindi lang basta pampatanggal uhaw. Isa ito sa pinakaimportanteng sangkap para gumana ng maayos ang ating katawan. Halos 60% ng katawan ng tao ay tubig. Kaya kapag nabawasan ito, apektado lahat, mula sa dugo, puso, bato, hanggang sa balat. Ngayon baka itanong mo, paano naman namin malalaman kung sapat na ang iniinom namin araw-araw? Magandang tanong yan. May simpleng palatandaan, ang kulay ng ihi. Kapag madilaw na parang concentrated juice, kulang sa tubig. Pero kung mapusyaw o halos malinaw, ibig sabihin hydrated ka. Kaya sa susunod na magbanyo ka, silipin mo rin minsan. Minsan kasi, yun na lang ang clue na nagbibigay ng babala sa atin. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano nga ba karami ang dapat inumin. Maraming doktor ang nagsasabi na dapat nasa 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw. Pero hindi pare-pareho sa lahat. Depende yan sa timbang, sa edad, sa aktibidad mo, at lalo na sa panahon. Halimbawa, kung taginit at pawisin ka, mas kailangan mo ng dagdag na tubig. Kung mahilig ka sa kape o tsa, dapat dagdagan mo rin ng tubig dahil nakakatuyo ng katawan ng mga iyon. Pero para sa karamihan ng seniors, magandang simula ang 8 baso kada araw. Hindi kailangan sabay-sabay. Pwede mong hati-hatiin, 1 baso paggising, 1 bago mag-almusal, 1 sa tanghalian, 1 sa merienda, 1 sa hapunan, at 1 bago matulog. Ganyan lang, hindi nakakapagod, hindi rin nakakalimutan. Ang problema, maraming seniors ang sadyang hirap uminom ng tubig. Minsan kasi sinasabing wala naman silang uhaw, or minsan iniisip nila na baka laging ihiin lang. Pero ang totoo, kung sanay ang katawan mo sa sapat na tubig, mas nagiging maayos ang pag-ihi at hindi ka rin ganun kadalas tatayo sa gabi. Kaya huwag mong pigilan ang sarili mo sa pag-inom dahil sa takot na laging pupunta sa banyo. Mas mahirap pag dumating ang araw na magkasakit dahil sa kakulangan sa tubig. Isa pa, napansin mo ba na mas madalas sumakit ang kasukasuan kapag kulang sa tubig? Kasi ang tubig ang tumutulong para manatiling madulas at maayos ang galaw ng mga kasukasuan. Kapag tuyong-tuyo ang katawan, mas mabilis sumakit ang tuhod, siko o likod. Kaya kung gusto mong gumaan ang pakiramdam ng katawan, simulan mo sa pagdagdag ng tubig araw-araw. May isa pang napakahalagang dahilan. Ang tubig ay tumutulong sa paglinis ng katawan. Sa bawat ihi natin, inilalabas ang mga lason o waste products. Kaya kung kulang ang tubig, naiipon ang dumi sa katawan at mas nahihirapan ang kidney natin. Maraming matatanda ang nagkakaroon ng sakit sa bato dahil lang sa kakulangan ng tubig. Kaya kung gusto mong mapanatiling malinis at maayos ang kidney mo, simpleng paraan lang, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ngayon, baka tanungin mo,
Pwede ba ang juice, kape o sabaw bilang kapalit? Sa totoo lang, hindi pareho. Ang tubig pa rin ang pinakamainam kasi walang asukal, walang caffeine, at walang sobrang asin. Pwede mong isama ang mga yan paminsan-minsan, pero siguraduhin mong mas marami pa rin ang plain water. Kung gusto mong mas masanay uminom ng tubig, subukan mong gawing routine ito. Maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama para madali mong maabot paggising. O kaya magdala ng maliit na bote kapag lumalabas. Kapag nasanay ka, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas malinaw ang isip mo, at mas malakas ka sa maghapon. Isipin mo ito. Ang tubig ay parang langis sa makina. Kapag kulang, hirap umandar. Pero kapag sapat, maayos ang takbo ng lahat. Ganon din ang katawan mo. Bilang senior, napakahalaga na panatilihing maayos ang takbo ng katawan para mas matagal mong ma-enjoy ang buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano ang mga senyales na dehydrated na pala ang isang senior kahit hindi siya nauuhaw. Marami kasing sintomas na hindi agad napapansin, pero pwedeng magbigay ng babala sa mas seryosong sakit. Alamin natin kung paano ito iwasan at ano ang mga simpleng paraan para manatiling hydrated buong araw. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin interesado ka talagang alagaan ang katawan mo. Kaya bago tayo tumuloy sa susunod na parte, gusto kong itanong, ilang baso ng tubig na ang nainom mo ngayong araw? Kung isa pa lang, dagdagan mo pa. At kung nanonood ka pa, comment mo nga ang salitang tubig para malaman kung kasama pa rin kita. Alam mo ba, maraming senior ang akala ay sapat na ang isang baso ng tubig sa umaga at isa bago matulog. Pero sa totoo lang, kulang pa ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. Habang tumatanda kasi tayo, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na makaramdam ng uhaw. Kaya kahit tuyong-tuyo na ang loob ng ating katawan, madalas ay hindi natin ito nararamdaman agad. At dito nagsisimula ang mga problema sa kalusugan ng maraming matatanda. Isipin mo ito, kapag kulang ka sa tubig, bumabagal ang daloy ng dugo. Ang puso mo, na dati malakas at matatag, mapipilitang magtrabaho ng doble para lang mapadaloy ang dugo sa mga ugat. Dahil dito, pwedeng tumaas ang presyon, sumakit ang ulo, o kaya naman ay manghina ka bigla kahit wala ka namang ginagawa. Marami ring senior ang nakakaramdam ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, at bigla ang pagkadulas dahil lang sa simpleng dehydration. Kaya napakahalaga ng tubig sa ating araw-araw. Ang tanong ngayon, gaano karami nga ba ang dapat mong inumin? Yun sa mga eksperto, karamihan ng matatanda ay nangangailangan ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Pero syempre, hindi ito pare-pareho para sa lahat. Kung ikaw ay madalas pawisan, nag-eehersisyo sa umaga, o umiinom ng mga gamot na nakakaihi tulad ng diuretics, baka kailangan mong dagdagan pa ng 1 o 2 baso. Isang magandang paraan para malaman kung sapat ang iniinom mong tubig ay ang kulay ng ihi mo. Kapag ito ay malinaw o halos walang kulay, ibig sabihin ay tama lang ang hydration mo. Pero kapag madilaw o kulay tsaa, senyalis na ito na kulang ka sa tubig. Isa pa, kung madalas kang manghina, tuyong-tuyo ang labi, at parang malagkit ang loob ng bibig, baka hindi mo lang napapansin, dehydrated ka na. May mga senior din na nagsasabing ayaw nilang uminom ng maraming tubig dahil daw madalas silang naiihi. Naiintindihan ito, lalo na kung may problema ka sa pag-ihi o may iniindang sakit sa bato. Pero tandaan mo, hindi solusyon ang pagbawas ng tubig. Mas lalong pinapahirapan nito ang kidney mo dahil mas konting tubig ang dumadaan dito para linisin ang dumi sa katawan. Ang dapat mong gawin ay uminom ng tamang dami pero dahan-dahan sa buong maghapon, hindi biglaan sa isang upuan. Halimbawa, 1 baso pagkagising, 1 bago mag-almusal, 1 pagkatapos kumain, at tuloy-tuloy na konti-konti hanggang gabi. Kung ayaw mo ng plain water, pwede mong subukan ang fruit-infused water. Maglagay ng hiwa ng pipino, lemon, o mansana sa iyong tubig. Bukod sa masarap, nakakatulong pa ito para mas guminhawa ang pakiramdam mo.
At kung medyo malamig ang panahon, pwede rin ang maligamgam na tubig na may kaunting luya, pampainit at pampabuhay ng daloy ng dugo. May mga senyorang nagsasabing, hindi naman ako nauuhaw. Pero ang tanong, nararamdaman mo pa ba ang uhaw tulad ng dati? Sa katandaan, bumababa talaga ang uhaw reflex ng katawan. Kaya dapat huwag mong hintayin ang uhaw bago uminom. Gumawa ka ng sariling schedule. Halimbawa, bawat 2 oras, 1 baso. Sa umpisa, baka mapilitan ka pa pero kapag nasanay na ang katawan mo, mapapansin mong mas gaan ang pakiramdam mo at mas gising ang isip. Ang sapat na tubig ay nakakatulong din sa memorya at focus ng mga matatanda. Kapag kulang sa tubig ang utak, bumabagal ang pagproseso ng impormasyon. Kaya kung minsan ay parang malilimutin o lutang ang pakiramdam mo, baka hindi lang dahil sa edad, baka kulang ka lang sa tubig. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay pwedeng magpatalas ng isipan, magpababa ng stress at magbigay ng mas maayos na tulog. Tandaan mo rin, hindi lang tubig mula sa baso ang pwedeng makuha ng katawan. Marami ring pagkain na mataas sa tubig, tulad ng pakwan, pipino, kamatis at sopas. Kung hirap kang uminom ng maraming tubig, isama mo ang mga ito sa iyong pagkain. Para ka nang umiinom ng tubig habang kumakain. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin kung ano ang mga senyales na sobra naman sa tubig. O posible rin pala ito. At bakit ang tamang balanse ng tubig sa katawan ang sikreto ng matibay na kalusugan. Lalo na sa mga may edad. Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Kaya comment mo nga sa baba ang salitang, "Hydrated ako." Para malaman kung isa ka sa mga seniors na talagang nag-aalaga sa sarili. Alam mo ba, habang napakahalaga ng tubig sa ating katawan, posible rin pala na sumobra dito. Oo, totoo. Maraming hindi nakakaalam na ang sobrang dami ng tubig ay pwedeng makasama rin, lalo na sa mga senior. Pero bago ka mabahala, tandaan natin, bihira ito mangyari kung tama lang ang pag-inom mo. Kapag sobra ang tubig sa katawan, ang problema ay hindi na kayang iproseso ng kidney ang labis na likido. Ang sobrang tubig ay nakakapagpababa ng sodium sa dugo. At kapag bumaba ito ng husto, pwedeng makaranas ng hilo, pagsusuka o minsan ay bigla ang panghihina. Pero huwag kang matakot. Madalas itong nangyayari sa mga taong umiinom ng sobrang dami sa maikling oras, gaya ng 5 baso sunod-sunod. Kaya nga mahalaga ang balanse. Ang sikreto ng malusog na katawan ay hindi lang basta uminom ng marami, kundi uminom ng tama. Ang katawan ng senior ay parang halaman na kailangang diligan sa tamang oras at tamang dami. Kapag kulang, natutuyo. Kapag sobra, nababaha. Ang gusto natin ay yung sapat, yung tama para mapanatiling sariwa at buhay ang lahat ng bahagi ng katawan. Kaya nga magandang tandaan ang simpleng tuntunin, makinig sa katawan mo. Kapag medyo nananakit ang ulo, tuyong-tuyo ang labi, o parang mabigat ang pakiramdam, ibig sabihin kulang ka sa tubig. Pero kapag parang sobrang kabusog, sumasakit ang tiyan, o napapadalas ng sobra ang paghihi, baka naman sobra na. Para sa karamihan ng matatanda, ang pinakamagandang paraan ay hatiin ang pag-inom ng tubig sa buong maghapon. Hindi kailangang sabay-sabay. Sa halip konti-konti pero madalas. Halimbawa, 1 baso pagkagising, 1 bago kumain, 1 pagkatapos, at tig-iisa pa sa pagitan ng mga pagkain. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang hydration mo pero hindi sumusobra. Alam mo rin ba na ang tubig ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain? Maraming seniors ang nagrereklamo ng kabag, hirap sa pagdumi, o paninikip ng tiyan. Madalas, ang solusyon ay hindi gamot, kundi sapat lang na tubig. Kapag tama ang hydration, nagiging mas maayos ang galaw ng bituka, kaya mas regular ang pagdumi at hindi ka bloated. Kaya kung isa ka sa mga hirap sa pagdumi, baka hindi fiber ang kulang mo, baka tubig lang. Napapansin mo rin ba minsan na kapag kulang ka sa tubig, parang mainitin ang ulo mo? Hindi mo alam kung bakit pero mabilis kang mairita o manghina. Totoo yan. Kasi kapag dehydrated ang katawan,
Bumababa ang oxygen na dumadaloy sa utak, kaya ang pakiramdam mo ay parang laging pagod o lutang. Pero kapag sapat ang tubig mo, mas malinaw mag-isip, mas mahinahon at mas magaan ang loob. Isa pa sa mga hindi napapansin ng maraming senior ay ang koneksyon ng tubig sa tulog. Kapag kulang ka sa tubig, madalas ay nagigising ka sa gabi dahil sa tuyong lalamunan o pananakit ng katawan. Pero kapag sapat ang tubig sa katawan, mas maayos ang daloy ng dugo at mas nakaka-relax ang muscles. Kaya kung gusto mong masarap ang tulog, uminom ng konting tubig bago matulog. Huwag lang sobra para hindi laging tataas sa banyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkain at inumin na nakakaapekto sa hydration. Ang mga matatamis na soft drinks, kape at alak ay nakakatuyo ng katawan. Oo, kahit malamig ang soft drink, hindi ibig sabihin ay nakakapag-hydrate. Sa totoo lang, mas lalo nitong binabawasan ng tubig sa katawan dahil sa asukal at caffeine. Kaya, kung gusto mo talagang ma-hydrate, plain water pa rin ang pinakamainam. Kung gusto mong gawing mas masigla ang routine mo, subukan mong maglagay ng maliit na paalala sa ref o mesa mo. Uminom ng tubig. Simple lang pero malaking tulong. O kaya, tuwing matapos ang palabas sa TV o radyo, uminom ng kalahating baso. Sa umpisa baka parang pilit, pero habang tumatagal, magiging natural na ito sa'yo, parang automatic na ugali. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang epekto kapag lagi kang hydrated? Mas maganda ang balat. Maraming seniors ang napapansin na tuyo, makati, o parang gusot ang balat. Ang tubig ay natural na moisturizer ng katawan. Kapag sapat ang tubig, mas makinis at mas buhay ang kutis kahit sa edad na 60 pataas. Kaya kung gusto mong magmukhang sariwa, hindi kailangan ng mamahaling lotion. Tubig lang, araw-araw. Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng tubig sa puso. Kapag kulang ang tubig, mas malapot ang dugo kaya mas hirap ang puso sa pagdaloy. Pero kapag tama ang hydration, mas magaan ang trabaho ng puso at mas maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. Kaya kung gusto mong alagaan ang puso mo, uminom ng sapat na tubig. Kaya nga may kasabihan, ang tubig ay buhay. At totoo yan lalo na sa mga senior. Ang tubig ay parang simpleng biyaya na madalas nating nakakaligtaan. Pero kung aaraw-arawin mo ito ng tama, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas masigla, mas magaan, mas malusog. Sa huli ang pinakamahalaga ay hindi kung ilan ang nainom mo ngayong araw, kundi kung paano mo ito ginawang bahagi ng iyong buhay. Ang tubig ay hindi dapat pampatanggal uhaw lang, kundi bahagi ng iyong pag-aalaga sa sarili. Kasi kapag pinapahalagahan mo ang simpleng bagay na ito, pinapahalagahan mo rin ang iyong kalusugan at buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo magagawang habit ang pag-inom ng tubig, yung hindi mo na kailangang pilitin kasi kusa mo nang hinahanap. Tuturuan kitang gumawa ng simpleng hydration routine na pwedeng sundin ng kahit sinong senior, kahit nasa bahay lang. Pero bago yan, gusto kong tanungin ka, ilang baso na ba ang nainom mo simula nang pinanood mo itong video? Kung 5 na, saludo ako sa'yo. Pero kung 3 pa lang, sige, dagdagan mo pa mamaya. At kung nakarating ka rito sa part 3, comment mo nga sa baba ang salitang buhay tubig para malaman kong kasama pa rin kita hanggang dulo. Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang tubig sa katawan, ang susunod na tanong ay ito. Paano mo ito magagawang habit? Kasi alam naman nating lahat kung gaano kahirap magsimula. Sa umpisa, todo motivation, pero pagdating ng ilang araw, nakakalimutan na ulit. Parang resolusyon tuwing bagong taon, 3 araw lang tapos balik sa dati. Pero sa pag-inom ng tubig, may paraan para maging tuloy-tuloy, kahit hindi mo na kailangang isipin pa. Unang hakbang, gawing visible o laging nakikita ang tubig mo. Ilagay mo ito sa mga lugar na madalas mong puntahan, sa tabi ng kama, sa mesa, sa tabi ng telebisyon o sa kusina. Kapag lagi mo itong nakikita, mas maalala mong uminom. Maraming senior ang nakakalimot lang, hindi dahil tamad, kundi dahil hindi nila nakikita ang paalala. Kaya kung may bote ng tubig sa tabi mo, mapapadali ang pag-inom kahit hindi mo planado.
Pangalawa, subukan mong magkaroon ng maliit na routine. Halimbawa, tuwing gumigising ka sa umaga bago pa man maghilamos o magkape, uminom muna ng kalahating baso ng tubig. Gawin mo rin bago kumain, pagkatapos kumain at bago matulog. Hindi kailangang sabay-sabay. Ang mahalaga ay may pattern na sinusunod. Sa ganitong paraan, nagiging automatic ang katawan mo na uminom sa tamang oras. Alam mo ba, may mga senior sa Japan at Korea na sinusundan ang tinatawag na water schedule. Araw-araw, pare-pareho ang oras ng pag-inom nila ng tubig. Sa unang linggo, kailangan pa nilang magpaalala. Pero pagdating ng 3 linggo, parang natural na sa kanila. Kusa nang hinahanap ng katawan nila ang tubig. Kaya kung gusto mong subukan, magtakda ng oras gamit ang alarm ng cellphone mo o orasan sa bahay. Pangatlo, gawing masaya ang pag-inom ng tubig. O pwede pala yun. Halimbawa, kung plain water ay nakakaumay, gumawa ng infused water. Maglagay ng hiwa ng lemon, pipino o mansanas. Pwede ring pakuluan ang tubig na may kaunting luya o pandan. Hindi lang masarap, mabango pa at nakaka-relax. Sa ganitong paraan, mas mai-enjoy mong uminom at hindi mo mararamdamang pilit. Isa pang tip, gamitin ang paborito mong baso. Oo, kahit simpleng bagay lang malaki ang epekto. Kapag may baso kang gustong-gusto, mas madalas mo itong hawakan at gamitin. May mga lola nga na may lucky cup daw sila. Kapag doon sila umiinom, parang mas gumagaan ang pakiramdam nila. Ang importante, gawin mong personal ang karanasan ng pag-inom ng tubig para mas may saysay ito sa'yo. Ngayon, para sa mga senior na may problema sa paghihi sa gabi, huwag kang matakot. Hindi ibig sabihin na bawal uminom ng tubig. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang oras. Halimbawa, huwag nang uminom ng marami 2 oras bago matulog. Pero siguraduhin na sa maghapon na kumpleto mo pa rin ang dami ng tubig na kailangan mo. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang isakripisyo ang hydration mo para lang makatulog ng mahimbing. Kung gusto mo ring masanay sa tamang pag-inom, pwede kang gumawa ng simpleng listahan sa papel. Isulat mo, basong 1, pagising, basong 2, bago mag-almusal, basong 3, tanghalian, basong 4, merienda, basong 5, hapunan, basong 6, bago matulog. Tuwing makakainom ka, lagyan mo ng check. Sa huli ng araw, makikita mong nagawa mo pala lahat ng hindi mo namamalayan. Minsan kasi, kailangan lang natin ng konting paalala. Halimbawa, tuwing nanonood ka ng paborito mong teleserye o noontime show, pwede mong sabayan ng 1 basong tubig sa bawat commercial break. Simple pero epektibo. At kung kasama mo sa bahay ang mga apo mo o pamilya mo, pwede mo ring gawing family activity ang pag-inom ng tubig. Sabay-sabay kayong uminom bago kumain o pagkatapos. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng motivation dahil may kasabay ka. Bukod pa roon, magandang halimbawa ka sa mga bata, matututunan nilang ang pag-aalaga sa katawan ay hindi lang para sa matatanda, kundi para sa lahat ng edad. Isa pa, alam mo ba na kahit sa simpleng pag-inom ng tubig, pwedeng tumaas ang enerhiya mo? Kapag tama ang hydration mo, mas mabilis ang sirkulasyon ng dugo at mas maraming oxygen ang umaabot sa mga selula ng katawan. Kaya kung dati ay mabilis kang mapagod kahit sa simpleng gawaing bahay, subukan mong dagdagan ng tubig. Mapapansin mong mas matagal ka nang hindi hinihingal at mas masigla ang pakiramdam mo. Sa totoo lang, ang tubig ay parang natural na gamot. Hindi mo kailangang gumastos ng mahal para maramdaman ang ginhawa. Isipin mo, mas mura pa ang tubig kaysa sa kape, gatas o soft drinks, pero mas malaki ang benepisyong ibinibigay. Kaya kung tutuusin, ito ang pinakamurang gamot na hindi kailangang ireseta. Ang maganda pa, kapag nasanay kang uminom ng sapat na tubig, pati balat mo ay mas nagiging makinis. Maraming seniors ang napapansin na parang lumiwanag ang kutis nila at nabawasan ang dryness o kati. Hindi ito magic kundi epekto lang ng tamang hydration. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit yung pakiramdam ng sariwang balat, tubig lang ang kailangan mo. Sa bawat basong iinumin mo, isipin mo na nagbibigay ka ng bagong lakas sa katawan mo. Parang binubuhayan mo ulit ang bawat bahagi, mula ulo hanggang paa. Kaya sa bawat higop,
pasalamatan mo rin ang sarili mo. Kasi ginagawa mo ito para sa iyong kalusugan, para sa mas mahabang buhay, at para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Minsan kasi, ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang magastos. Basta't consistent ka, may malaking pagbabago sa katagalan. Kaya ngayong alam mo na ang halaga ng tubig, gawin mo itong bahagi ng araw-araw na buhay mo. Hindi lang kapag nauuhaw, kundi bilang simbolo ng pagmamahal sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga bonus benefits ng tubig na baka hindi mo pa alam. Mula sa pagtulog, memorya hanggang sa kalusugan ng puso at balat, malalaman mo kung bakit maraming doktor ang nagsasabing ang tubig ay parang elixir of life para sa mga senior. Pero bago tayo tumuloy, gusto kong marinig mula sa iyo. Kung umiinom ka ngayon habang pinapanood mo to, itaas mo nga ang baso mo at sabay nating sabihin, para sa kalusugan. At kung nanonood ka pa hanggang dito, comment mo nga sa baba ang salitang araw-araw tubig para malaman kung isa ka sa mga seniors na hindi lang nanonood, kundi talaga ring kumikilos para sa kalusugan niya. Alam mo sa dami ng mga payo tungkol sa kalusugan, kung anong dapat kainin, kung anong gamot ang iinumin, kung anong ehersisyo ang tama. Minsan, nakakalimutan natin ang pinakasimple pero pinakamahalagang bagay, ang tubig. Walang kulay, walang lasa, walang amoy. Pero ito ang nagbibigay buhay sa bawat himaymay ng ating katawan. Maraming seniors ang nagsasabi, tubig lang naman yan. Pero kung iisipin mo, halos lahat ng ginagawa ng katawan mo ay nakadepende dito. Kapag huminga ka, kumakain, natutulog, umiiyak, tumatawa, may tubig na gumagalaw sa loob ng katawan mo para suportahan ang bawat galaw. Parang tahimik na kaibigan na laging nandyan, pero hindi natin napapansin hanggat hindi nawawala. Ang tubig ay parang regalo na araw-araw mong natatanggap, pero madalas hindi mo binubuksan. Kapag inaraw-araw mong pinahahalagahan, mararamdaman mo ang epekto, unti-unting gumagaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, mas mabilis gumalaw ang katawan, at mas mahaba ang pasensya. Naalala mo ba yung mga panahong bigla kang nahihilo o parang lutang? Minsan hindi naman sakit yon, kulang lang sa tubig. Yung mga sandaling bigla kang napapagod kahit simpleng lakad lang sa labas, o yung parang mabigat ang ulo pagkagising sa umaga. Baka hindi gamot ang sagot, baka tubig lang talaga. Kasi ang tubig ay hindi lang tungkol sa pag-hydrate. Isa rin itong paraan para iparamdam sa sarili mo na gusto mo pang mabuhay ng mas matagal at mas masigla. Kapag inaalagaan mo ang katawan mo sa ganitong simpleng paraan, parang sinasabi mo sa sarili mo, mahalaga ako. Gusto kong maging malakas para sa pamilya ko, para sa mga mahal ko sa buhay. Isipin mo rin ito, ang puso mo na tumitibok ng humigit kumulang 100,000 beses kada araw ay umaasa sa tubig para manatiling maayos ang daloy ng dugo. Ang utak mo na ginagamit mo sa pag-alala, pagdadasal at pakikipagkwentuhan ay halos tubig din ang laman. Ang mga kasukasuan mong ginagamit sa bawat galaw, paglakad, pag-abot, pagyakap ay nadudulas at napoprotektahan dahil sa tubig. Kaya kung tutuusin, bawat basong iniinom mo ay parang thank you mo sa katawan mo. Marami ring doktor ang nagsasabi, ang regular na pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong, hindi lang sa kidney, kundi sa iwas constipation, iwas UTE, iwas high blood, at kahit sa memorya. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagsasabing, ang mga seniors na laging hydrated ay mas alerto, mas mabilis mag-isip, at mas maganda ang mood araw-araw. Kapag kulang sa tubig, nagiging mas iritable, mas matamlay, at minsan mas mahirap mag-concentrate. Kaya kung gusto mong manatiling masayahin, kalmado, at mas maayos ang tulog, simulan mo sa pag-inom ng tubig. Wala nang mas natural at mas ligtas pa dyan. At tandaan mo, hindi kailangang magastos para maging healthy. Hindi mo kailangan ng mamahaling vitamins o imported na supplement. Minsan, ang kailangan mo lang ay disiplina. Yung sipag na sabayan ang bawat araw ng isang baso ng tubig. Simple lang, pero napakalaki ng epekto.
Kung tutuusin, ang tubig ay parang pang-araw-araw na panalangin. Hindi mo man napapansin, pero nagbibigay ito ng bagong lakas, linaw at kapayapaan. Kapag natutunan mong uminom ng tubig hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong alagaan ang sarili mo, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa. Kaya ngayong natapos mo na ang video na ito, gusto kong tanungin ka. Kailan mo huling pinasalamatan ang sarili mo dahil inalagaan mo ang iyong katawan? Baka ngayon na ang tamang oras. Magbuhos ka ng malamig o maligamgam na tubig, inumin mo at sabihing para sa kalusugan ko. Dahil bawat higop niyan ay paalala na may pagkakataon ka pa para alagaan ang sarili mo, hindi pa huli. At kung minsan ay nakakalimutan mo pa rin uminom, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat tayo ay dumadaan sa ganyan. Ang mahalaga, nagsisimula ka ulit araw-araw. Gamitin mo ang mga natutunan mo sa video na ito bilang inspirasyon. Ilagay mo sa isipan mo na ang tubig ay hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng mas maganda. Sa bawat araw na uminom ka ng tubig, isipin mong nililinis mo rin ang lahat ng pagod, stress at sakit sa katawan mo. Parang bagong simula, simple pero makabuluhan. Kaya sa tuwing makikita mo ang baso o bote mo, alalahanin mo. Ito ang sikreto ng mas masigla, mas mahabang buhay. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng simpleng paalala. Ang tubig ay hindi lang kailangan ng katawan, kundi karapat-dapat din sa iyong puso. Kapag tinutulungan mo ang sarili mong maging healthy sa simpleng paraan, pinapakita mo rin sa mga mahal mo na gusto mong makasama pa sila ng matagal. At kung ikaw ay senior na gustong patuloy na maging malakas, malinaw ang isip at magaan ang pakiramdam, huwag mong kalilimutan ang pinaka-basic sa lahat, tubig. Sa bawat araw, sa bawat baso, tandaan mo, ang pag-inom ng tubig ay pag-aalaga sa sarili. At ang pag-aalaga sa sarili ay isang uri ng pagmamahal. Kaya bago mo i-exit ang video na ito, gusto kong anyayahan kang maging bahagi ng komunidad natin dito. Kung may natutunan ka ngayon, pindutin mo na ang like at subscribe button para mas marami pa tayong pag-usapan na makakatulong sa kalusugan mo. At sa mga lolo't lola na nanonood, gusto kong marinig ang kwento mo. Ilang baso ng tubig ang kaya mong inumin araw-araw? I-comment mo sa baba at baka yung sagot mo ang mag-inspire sa iba. At syempre, kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na ito, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin isa ka sa mga seniors na may tunay na malasakit sa sarili. Comment mo nga sa baba ang salitang mabuhay ako para malaman kong kasama ka hanggang dulo. At para sabay-sabay nating ipagdiwang ang buhay, isa sa pinakasimpleng paraan sa isang basong tubig.